Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa, pero bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayo? At syempre pa, sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang dako ng mundo, mga kababayan at mga boss, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Narito na naman po ang inyong likod, Boss Rick. Ngayon, ang pag-uusapan natin, syempre, tungkol ito sa ating batian porsyon. Ito yung porsyon ng programa natin na talagang masaya dito, kaya simulan na kagad natin. Ito na, ito mga kapatid na nakakita sa atin ng personal, kaya syempre mapalad tayo at isa-shoutout natin yung kanilang mga pangalan sa kahilingan na din po nila. Ito sila, shoutout! So kapatid na, kina mag-asawa ito, Mr. and Mrs. Virginia Vallejo, Wenceslao Vallejo at sa kanilang anak na si Sugar Ray Vallejo. Shoutout po sa inyo mga kapatid, sila po ay galing sa lokal ng Cordoba, Cebu City. Ito ba? Ito naman yung kapatid natin na nagtitinda ng torta. Binibenta nito si kapatid na Mary Buagso. Ito, nakikita niyo yung paninda niya. Yan yung binibenta niya. Ng kapatid natin, mula rin po ito sa lokal ng Cordoba, Cebu City, Cebu. Tuloy-tuloy tayo. Shoutout sa inyo mga kapatid. Ito pa, shoutout po sa taga San Pascual, Tarlac from Lauro Torres. Mula kay Mauro Torres. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, yuhuu! Happy viewing! I'm watching from the local hub. Hashtag Eagle Rock, Los Angeles Country, California. Shoutout po sa inyo dyan kapatid. Ang nagpapabati mula kay Marieta Alcantara. Maraming salamat po. Ito pa, shoutout po from lokal ng Labo, distrito ng Camarines Norte. Mula kay Eva Butial. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, binabati ka namin kapatid. Pinapanood ka namin ngayon dito sa Occidental Mindoro. Maraming salamat po sa panonood niyo sa mga videos natin ha. Pagbati mula kay Amor Mazo. Maraming salamat po. Ito pa, shoutout po mga kapatid sa lokal ng Talisay City. Pabati mula kay Modisto Ardenya. Shoutout sa inyo dyan kapatid. Maraming salamat. Ito pa, pa-shoutout po sa mga taga-lokal ng Maysan, Camanaba District. Alam na natin ito kung kanina ito. O sasukin natin si kapatid na Lucy Batoto. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Ito pa, hi po. Lagi ako nakasubaybay sa vlog nyo. Pa-shoutout po sa mga taga-lokal ng DLD Kakarong, distrito ng Bulacan. Thank you po. Maraming salamat po kapatid. Mula kay kapatid na Angeline Alberto. Maraming salamat po. Ito pa, pa-shoutout boss kapatid, lokal ng Cordoba, Cebu. Mula kay kapatid na Erlinda Arante. Shoutout din po sa inyo dyan, mga taga-lokal ng Cordoba, Cebu. Ito pa, pa-shoutout po, lokal ng Cavite, Jeff Del Rosario. Shoutout sa mga taga-Naik. Maraming salamat po. Ang pagbati mula kay Elmar Magramo. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, hi bro, watching from lokal ng Giginto, Bulacan West. Shoutout sa inyo. Pagbati mula kay kapatid na Emilita Oriendo. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, shoutout po sa lokal ng Pasay, distrito ng Makati at lokal ng Tinigiban, distrito ng Palawan. Maraming salamat po kapatid na Edren Molieda. Shoutout po sa iyo dyan. Ito pa, pa-shoutout uli bro, lokal ng Binmale, distrito ng Lingayen, Pangasinan. Thanks bro, from kapatid na Kong J Vlog. Maraming salamat po kapatid ha. Shoutout sa iyo dyan. Ito pa, shoutout po sa lokal ng Bagong Silang 9, distrito ng Caloocan North, from kay Rose Daganyo. Thanks po. Maraming salamat po kapatid. At ang pagbati mula kay Rose Daganyo. Ito ba? Mas maganda nga matawag sa iglesia yung grabe mang usig kasi kapag nataniman ng aral, mas matindi pa pananampalataya sa mga handog sa iglesia kaysa mga kapatid. Pagpasa Diyos na lang natin at pagpanata itong si Epifanio Labrador na matawag din sa iglesia. Pa-shoutout na lang kapatid, new subscriber po. Uy, maraming salamat po kapatid ha. Ang pagbati na yan mula kay Journey Buddy. Shoutout po sa inyo dyan kapatid, maraming salamat po. Ito pa, pa-shoutout po sa Masbate City kapatid, lokal ng Placer Masbate. Uy, shoutout sa lahat ng mga taga Masbate ha. Ang pagbati mula kay Vicente Jimena Canite. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, bro, batiin mo naman kami dito sa lokal ng New Maligaya, Davao del Norte. Shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat ha. Pagbati mula kay Elmer Sarucam. Shoutout po sa inyo dyan. Ito pa, ikaw Boss Rick, sulpot ka rin, ugok. Boss, maraming salamat sa message mo ha. Manood ka lang sa mga video ko. Okay? Kahit ugok ako, panoorin mo ako. Okay, ito pa. Galing kay Cirilo Bertudaso. Ito pa, kawawa mga nabudol ng iglesia ng demonyong Manalo. Isa pa to. Pero nanonood siya ng video ko ha. Maraming salamat sa iyo. Boss, Don De Maestro. Maraming salamat po sa manood ka pa rin. Isa-shoutout kita rito. Huwag kang magalala ha. Nanonood kami lokal ng Ormoc. Uy, maraming salamat po sa panonood ninyo. From Rhea Loren Millares. Maraming salamat po kapatid. Ito pa ha.
Ayaw ko sa inyo. Ayaw din namin sa iyo. Galing kay Jose Nasi. Ayaw mo sa akin? Mas lalong ayaw ko sa iyo. Mabuhay Epifanio Labrador. Isa pa rin ito. Maraming mga ano to. Kulang sa aruga dito. Mabuhay daw si Epifanio Labrador. Galing ito kay Erenio Peruelo. Ito yung mga katropa nila. Maraming salamat boss. At least nanonood ka dito sa video ko. Mabuhay. Ito maganda. Mabuhay. Proud INC. Ito yung maganda. Di ba? O, galing kay kapatid na Jesse Robea. Maraming salamat po. Ito pa. Ingat kayo Brad. O, maraming salamat po. Ha? Galing kay Sita Ibardone. Maraming salamat po. Yun lang. Diyan natatapos ang ating pa-shoutout. Pero sana doon sa mga hindi ko pa nabasa, sa susunod ng mga video, huwag kayong mag-alala. Kagaya na sinasabi natin dito, gagawa tayo ng paraan para mabasa natin lahat ng mga mensahe nyo, komento, mensahe, pa-shoutout. Babasahin natin yan. Ngayon, ang pag-uusapan natin, galing tayo sa ina. Ngayon punta tayo sa anak. Balikan natin kasi may kakaibang video ito si anak. Mas maganda panoorin natin para mamaya bigyan natin ng reaksyon. Panyong! Pasok! Alam ko naman na hindi lang ako ang may alam nito. Alam kong napakarami pang Arnie Tevez na nabubuhay ngayon o namamayagpag ngayon sa ating bansa na hindi pa lamang nabubunyag. Pero natitiyak ko na maraming Arnie Tevez ang nandiyan pa. Marami pang mga congressman na mala Arnie Tevez ang pag-uutak. So, alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, sana magampanan o makita ng COMELEC yung mga posibilidad at mga pwedeng mangyari. At yung nangyayari na. Kaya ko sinasabi dito, kasi baka naman pwedeng agapan o baka pwede naman kumilos na ng agaran ng ating COMELEC. Kasi lantaran na po ngayon, makikita ninyo. Pag naglalakad yung isang kandidato, akala mo yung mga nasa paligid niya, walang mga armas yan, meron yan. Baka dun sa 30 pirasong mga nasa likuran niya, isa lang ang may lisensya dyan. Yung karamihan dyan, wala. Pero bakit hinahayaan ng mga pulis? Hindi niririkisa ng mga pulis. Kasi baka may timbre. Diba? So, baliwala yung pinatutupad na COMELEC ban, gun ban. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa aking lang experience, sa aking lang mga karanasan, tuwing may eleksyon kasi, sa nakikita ko lang ang unang-unang iniisip ng mga politiko para sila ay makapagdala ng mga armas, kailangan nilang maging malakas sa may mga otoridad. Lalong-lalo na sa mga pulis at militar. Kaya isa sa kanilang mga nilalapitan ay yung mga opisyal ng kapulisan at militar. Diba? Yung iba pa nga dyan, mismo mga pulis nagpapagamit sa mga politiko tuwing eleksyon, nagiging personal bodyguard, nagiging mga aso. Imbis na naka-duty doon sa kanilang mga dapat dutihan, nandoon nag-duty at nagiging aso, nagiging mga tuta ng mga politiko. Ngayon, hindi nakikita yon. Dahil ang tanging may alam lang doon, yung politiko, yung pulis o militar, at maging yung kanilang mga opisyal lamang. Hindi nasisilip yon ng COMELEC. Hindi nasisilip yon. Kaya ako nagsasalita dito, ako'y nananawagan sa ating mga kapulisan, lalo na sa mga opisyal ng ating Philippine National Police, maging ng ating AFP, na kung maaari sa panahong ito, baka pwede namang bantayan nyo mismo yung mga kapwa ninyo o mga kabaro ninyo. Kasi natitiyak ko na talagang isa sa gagamitin ng mga politikong sakim sa kapangyarihan o sakim sa pera at kapangyarihan yung mga nasa otoridad.
kung maaalala ninyo, nung panahon ni Tebes, isa sa ginagamit niyang taga-tumba, pasensya na po, ay mismong mga pulis. Mismong mga pulis. Ngayon, bakit ba pulis ang ginagamit niya para taga-tumba ng mga politikong kalaban niya sa politika? Kasi pag pulis ang ginamit mo, pag nakabaril dito yan, pagdating sa dulo, hindi malalaman kasi pulis nga eh. Automatic kasi sa isipan ng mga tao, kapag may binaril, ang bumaril sibilyan. Kundi sibilyan, NPA, kundi NPA, bandido, kundi bandido, masasamang loob. Yun eh, yun ang tumatatak agad sa ating mga kababayan. Pero hindi nila alam na yung nangyayaring patayan, ang may kagagawan niyan ay yung mga may uniforme. Mga taong nasa gobyerno o mga taong mayroong kapangyarihan. So, kaya ko sinasabi ito dahil natitiyak ko, alam naman natin tuwing eleksyon hindi maiiwasan talaga na mayroon talagang mangyayari diyang inggitan, siraan, patayan. Kaya ko sinasabi ito para po hindi lamang yung mga tawag nito, mga politiko ang bantayan natin, ang masilip natin o masilip ng COMELEC. Dapat silipin nyo rin, alamin nyo rin kung ano ang status, kung ano ang ginagawa ng mga opisyal ng ating bansa dyan sa AFP at sa PNP. Dahil madalas po tuwing eleksyon na ang ginagamit nila ay yung mga nasa uniforme. Minsan ang ginagamit ng mga politiko para pumatay ng kapwa nila politiko ay yung pulis at militar. Hindi ko sinasabi to para tayo'y manira, dahil yan naman po talaga ang katotohanan. Yan, napanood natin yung kanyang video. Ngayon, haba masyado, tsaka napakabagal magsalita nito, kaya pinutol lang natin. Kinuha lang natin yung part ng kanyang clip, kaya bibigyan natin ng reaksyon. Unang-una, ang sinabi niya dyan, napansin ninyo, puro paratang na naman ito. Nagpaparatang na naman ito si Labrador. Marami pa daw na mga congressman, kagaya ni Congressman Tebes. Paratang na naman. Tapos, nananawagan siya sa mga PNP official. Kasi nga, di ba, kagaya ng nabanggit niya dyan sa video, mga pulis daw mismo yung gumagawa ng krimen. Malupit yung kanyang ano dyan eh. Malupit yung kanyang mga sinabi dyan eh. Napanood naman natin yan. Tapos, napansin niyo ito, talaga may sakit na ito eh. Inuubo na, kahul pa rin ng kahul. Yun yung sinasabi natin dito. Kaya, good luck sa ubo mo. Tapos, sabi niya, ang mga pulis daw ang tagatumba sa mga politiko. Ang mga pulis naman yun yung kanyang binabanatan. Yari ka ngayon dito. Napansin niyo doon sa sinabi niya na ang may kagagawan daw sa mga patayan ng mga tao sa gobyerno. Kaloko na. Pero syempre, sa kanya galing yan. Pero may pinasisilip siya sa COMELEC. Yun lang. Kailangan pa bang ano ito, i-elaborate natin ito? Yan pa lang sa napanood naman natin, di ba? Puro bintang. Ang main point natin dito ay puro na naman itong bintang. Bintang pa more. Ayun, may lumabas na. Lumabas na naman si With That. With That! Ibig sabihin, tapos na naman yung video natin. Pero bago natin tapusin ito, papasalamat lang ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. At syempre, hindi tayo nakagawa ng video nga pala kahapon sapagkat medyo may ano tayo, may nilakad lang tayo biglaan at hindi tayo nakapag-upload. Ngayon, ito tuloy-tuloy na. At panoorin ninyo yung mga susunod kong video, ipapalabas ko dito yung nilakad namin. Kaya maraming salamat siyempre sa suporta at titiwala ninyo dito sa ating munting channel. Kaya kung makikita ninyo yung kulay pula na yan, yung tumatalon dyan, yan, i-hit nyo na yan. At siyempre pagkakaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Puwera lang sa mga taong ganito.